Okay. Okay, may buntag ka natong tanan. Salamat sa Ginoo tungod kay kita aniya o salamat sa ato ang music team atong palakpakan sila para munaog na pod sila. Thank you sa ato ang music team. Ang Ginoo magapanalangin og dugang kaninyo. Okay, oras na. Oras na sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. O mananining adlaw mga igsoon, dili nato pakyason nga mobanggit sa pulong sa Ginoo dinhi sa Book of Acts, manindog ta sa pagtawod sa pulong sa Ginoo. Sa Acts chapter 1 verses 6 up to 11. Okay, dinhi sa Acts chapter 1 verses 6 to 11, nakaingon dinhi. So when they had come together, they asked him, Lord, will you at this time restore the kingdom to Israel? He said to them, it is not for you to know times or seasons that the Father has fixed by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. And when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up, and a cloud took him out of their sight. So verse 10, and while they were gazing into heaven as he went, behold, two men stood by them in white robes and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? Then Jesus, who was taken up from you to heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. Makapanlingkod ta. Salamat sa Ginoo tungod kay ikaw ania. Okay, ang atong topic nining kabuntagon mga igsoon, usa ka espesyal nga topic nga dili nato pwede nga makalimtan. Then, ingon nga mga anak sa Ginoo, nindot ni mga kasinatian nga maoy hinungdan nga kitang ang tao moduol sa Ginoo. O niya, kini nga kasinatian, mao po ni hinungdan nga ang imong sakop sa pamilya ug ang tibok nimong mga kaliwatan ug bisan pagani sa mga tao nga gusto nimong sultihan moduol sa Ginoo. Now, nagaingon din sa verse 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Makadawat kamo sa gahom sa balang Espiritu Santo sa diyang moabot kini, and you will be my witnesses. Siyempre naman, pagka abot sa balang Espiritu Santo, moabot sa imong kinabuhi, ingon nga may magtutudlo nimo ug may maga-comfort nimo sa tibok nimo kinabuhi, then you will be the witness of the Lord in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Now, dili na siya literal nga Jerusalem, dili po na siya literal nga Judea, but kining Jerusalem is referring to your own family. Then Judea is your neighboring country, and Samaria is the neighboring town, neighboring country, and all over the earth. Manang ang purpose nga ikaw mapuno sa gahom sa Dios, ang katuyuan sa Dios nga himuon kaniya nga saksi. Importante kayo ang witness sa mga kaso-kaso. Muto bataan nga sa kaso-kaso kinahanglan gid nga na witness.
Kung naay witness, huyang kaayo. Kung walay witness, huyang kaayo na siya nga klase nga mubarog siyang baruganan kung walay witness. Kung wala may witness, unya wala ko gay proof nga ngunana ang nahitabo mas minsamot pagyud nga huyang. Meaning to say, galangan-langan lang ka sa imong panahon, naglangan-langan lang ka og nagasto-gasto lang ka sa imong kwarta kay imong pasakaan o kaso tong imong silingan nga imong giakusahan nga gikawat ang imong kaldero nga wa mo po'y witness nga nakakita ug wa po ka kita ug wa po kay proof nga naitunob niya nga naa didto sa imong silong. Muna pag-abot sa husgado, weak kaayo ang imuhang pagpasakag sumbong. Miingon-ingnon lang ka sa imong abogado, galangan-langan, basi galangan-langan ra ka animam. Or miingon baka ka nga, dili, kay ako kay na siyang ipapriso, bahalag wa ko'y witness, wala ko'y kuan, wala ko'y kanang proof. Nga siya'y nagkawat. Kay basta kay ginahan lang ko nga naa siya sa prisuhan. Unsa man na. Now, witnesses is important in the kingdom of God. Now, siyempre naman, ang katong mga witness mo to sila mo prove, mo to sila mo sulti, tungod kay sila ang mga nakasinati, sila ang nakakita, sila ang nakadungog, sila ang naka-experience. Kaya dili ka pwede nga mo barog as witness kung wa ka nakakita, wa ka nakadungog, wa ka naka-experience, wa ka nakasinati sa senaryo sa maong panghitabo. Then, spiritually speaking, kitang tanan halos nakasinati sa gahom sa Ginoo o nakasinati, nakadungog sa tingog sa Dios nga siya mo trabaho sa atong kinabuhi, ilabi na sa yuta nga atong gipuy-an og mo'y atong mga pag-ampo nga daghang mga tao nga madala sa tiilan sa Ginoo. Pero kung walay witness, huyang kaayo ang Dios niining ibabaw sa yuta, may kay mas kusgan pa ang buhat sa kalibutan. Kay daghan mang mo witness sa kalibutanon. Na minus kayong mo witness sa Dios, minus kayo mo iyog mo or mo barog nga ako nakasinati sa Dios. Walay mo barog nga ako nakadungog sa tingog sa Dios. Siyempre pag ay mo gisultian, ha? Nadunggan imong tingog sa Dios. Or walay miingon nga ako nakasinati sa presensya sa Dios. Imposible nga mahimo kang witness. Then, din sa verse 9, and when he had said these things, as they were looking on, he was lifted up and a cloud took him out of their sight. Okay. And while they were gazing into heaven, as he went, behold, now we are focusing now, it's all about the work of the Holy Spirit. Kinsay excited ana nga topic. Ana magisgot ta about sa trabaho sa balang espiritu ngani sa atong mga kinabuhi. Now this is very important. Dili nimo pwede lampasan or palagpason nga mensahe para kanimo para sa imong kasinatian tungod kay mo ni hinungdan nga himuon ka sa Dios. The more pagyud nga successful nining ibabaw sa yuta. The more pagyud ka nga iblis sa Ginoo sa imong kinabuhi. The more pagyud ka nga ma-excel sa imong kinabuhi. The more pagyud ka nga makakita og daghan kay mga pananahon mahitungod sa Dios. Now, election by the Father and redemption by the Son avail only in a virtue of the Spirit's work. Ining pagpili sa amahan nga ni kanato, then bisan ang anak nagalukat kanato,
or redemption by the Son avail only the virtue of the Holy Spirit or the work or the Spirit's work. Kay bisan pag unsaon to ni Jesus Christ, kung wala ang pagliok sa balang Espiritu Santo, nahimong meaningless gihapon ang iyang pagpalansan sa krus. Kay dili mangyapon to masabtan sa mga tao. Until the Spirit is received, hangtod nga imong dawaton ang balang Espiritu Santo, the elect do not differ from the non-elect and the redeemed from the unredeemed. Now, hence, our obligations to the several persons of the Trinity are the same. Ang pagdawat sa balang Espiritu Santo, labaw nga importante. Now, nag-ingo rin. As the Son acted voluntarily in redeeming those whom the Father chose, ang anak, referring to Jesus Christ, voluntarily nga naglukat sa mga tao, gikan sa pagpakasala, katong mga tao nga gipangpili sa Ginoo sa samahan whom the Father choose. Then the Spirit is voluntarily in applying the redemption purchased by the Son. Kay dili lang ngay basta-basta lang nakabaton ta Ginoo, then the Holy Spirit will take over in applying the redemption purchased by the Son. Kay kung ikaw giluwas sa Ginoo, then mo take over ang Holy Spirit sa imong kinabuhi. Siya ang magdominar, siya ang magtudlo, siya ang maghiya sa imong kinabuhi. Kung unsay imong angayan nga buhaton, then mahibaw-an nimo, wow, this is the work of the Holy Spirit. Wow. Kaya imo mang ma-discern. Now, this is the number one. Unsa man tong mga trabaho sa balang Espiritu Santo sa atong kinabuhi. Number one is to renew or quicken those dead in sins. To renew, pagbag-o. Quicken means to make alive in a spiritual sense. Sa diya nga kita makasasala, then nakadungog ta sa mensahe sa Dios about redemption, then the Spirit will come. Then ang Holy Spirit ang mag-quicken, maghimong magpabuhi sa atong espiritu, sa atong kalang din sa sulod, to communicate a principle of grace. So, kaya ang balang espiritu ang magkipag-communicate dinhi sa atong sulod, may tungod sa mga langitong mga butang. Kaya kung wala ang balang Espiritu Santo, mo na nga ang mga tao, nga mingangkon nga sila iya sa Ginoo, pero wala mingangkon sa balang Espiritu Santo, wala sila kalainan sa mga taong kalibutanon. O wala sila nakasabot sa kaluwasan sa Dios. Kay nagkinabuhi sila nga lawas nun, nagkinabuhi gyapon sila nga unod nun, nagkinabuhi lang gyapon sila nga kalibutanon. But those people who are receiving the Holy Spirit will renew or quicken those dead in katong mga patay sa ilang mga sala. Ang Holy Spirit ang magpabuhi or to hasten, to accelerate, to quicken motion, or to speed or flight. Kumaga nakaurong lang ka, then the Holy Spirit, pag-abot sa balang Espiritu Santo, wow, naghinahinay kang move. Amen ba mga igsoon? O diba, hinay ragyapon, amen. Ang napuno sa gaham sa Dios, mas kusog ang amen. Hallelujah. Mana nga ang mga young people na kasinati sa gahom sa Diyos, dito pa sa mahayag, then, moralag simple lang nga, gikan sa ubos,
muamwani na sila taas. Willing na ang ilang kasing-kasing. Why? Because of this. Nay kabaguhan, nay pag-quicken sa ilang sulod o minguyon sila sa gahom sa walang Espiritu Santo. Kung dili ka muuyon sa buhat sa walang Espiritu Santo, o dili lang yapon ka magamit hangtod. Pero depende man, at ato mang iskutan karon depende sa paggamit. Basta kaya itong, di man po tanang naa din mo rin gigamit. Nampoy gigamit ka na sa, nadiya, sa ubos. Huwag na po gigamit o sa gawas. Ato na hibawaan karon. Okay. Sa Romans chapter 8, verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead, kung ang balang Espiritu Santo nga mo'y nagbanhaw ni Jesus gikan sa mga patay, nga mo'y ning puyo niya ninyo, kay ang Espiritu mo mo'y mubuhi gikan sa patay. Atong basahon ra God. But if, okay, atong nga nagbasa, ready go. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Munang ang tao nga sa dihang mapuno siya sa gahom sa Dios, dili siya magapabilin nga patay sa sala, o siya posible nga mabuhi atubangan sa Dios o magalagad sa Ginoo nga tinud-anay nga pagpangalagad because of the power of the Holy Spirit. Kaya kung dili nato masinatik mga igsoon ng gahom sa balang Espiritu Santo, magdungiraw ra gyud ang ato ang kinabuhi. Kung ikaw yung people, magsigagli itong gawas, o naigwapo mo agi, naigwapa mo agi. Maglisod kag paminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, this is number 2. The work of the Holy Spirit is to illuminate. What does the word mean? Illuminate means to enlighten, to adorn with festal lamps or bonfires, to enlighten intellectually with knowledge or grace. Nanay kahayag pa. Dati sa wala pa ka nakasinati sa gahom sa Dios, murag ngit-ngit kaayo ang imong panglantaw sa imong kinabuhi. Dulom pa sa alkitran ang imong mga panglantaw sa kinabuhi. Wala ka insaktong plano, may tungod sa imong kinabuhi mismo. Sa imong future, wala kay insaktong plano. O hilabi na sa pagpangalagad sa Diyos. But the Holy Spirit came in your life to adorn with festal lamps or bonfires, budanag. Ang imong kinabuhi to enlighten intellectually sa atong mga unahuna with knowledge or grace. Natingalan ka, wow, mura magnindanag ang pulong sa Ginoo sa akong kinabuhi. Mura mag akong nasabdan na ang pulong sa Ginoo. Kaniadto agi ko'y nasabdan bisan gamay. To illuminate is to reveal the glory of Christ. Pagpadayag sa himaya ni Kristo, diya sa imong kinabuhi, the holiness of God. Ipadayag sa walang Espiritu Santo diya sa imong kinabuhi that our God is Holy God. Ang atong Dios, balaan nga Dios. Angayan siya pakitaan nga kita mahimong balaan at tubangan niya. Why? Because He is Holy God. Og dili pod mo mudiktar ang walang Espiritu Santo.
Nga ikaw nangalagad sa Ginoo pero mudiktar ang malang espiritu, sige, padayon sa pagkadaotan. No! Siya mudiktar. Mapadayag niya sa mong kinabuhi to reveal the glory of Christ, the holiness of God, the justice and extent of the law, the evil of sin. Dinini mo nakita ang pagkadaotan sa sala. O dili nimo masinati ang gahom sa balang Espiritu Santo, dili ka kita og sala o daotan sa sala. Dili ka kaingog, dili man din maayo kong gibuhat, dili man din ako maayo kong gibuhat. Ang imong nakita puro na lang maayo para sa imong kaugalingon. Mingon ka sa imong kaugalingon, maayo man pud mo simba. Pero maayo man pud magkalibutanon. Maayo man pud puro na lang maayo. Okay man po ko, musimba ta. Basta kay, di na ko pugngan nga, mubuhat o ngunani sama sa kunaandan, nga magbisyo. Sa may problema, the Holy Spirit, wapag yun na ka, padanag siyang kinabuhi. Okay, to reveal the glory of Christ, the holiness of God, the justice and extent of the law, the evil of sin, ang pagkadaotan sa sala, sa dihang mupadayag ang walang Espiritu Santo, there is naidaotan diya sa sala, nga imong makita. Iba sa una, justifier kayo ta. Makikita mo justify, dili man ni, gamay raman ni akong sala. Dili naman kain ni maka-impyerno. Dili raman kaini makadaot ni akong gibuhat. Mas daotan to ilang gibuhat. Pero sa diyang naang malang Espiritu Santo, imong nakita tanan bisan gamay ni imong dili maayo nga nabuhat. Ang imong nakita sa imong kaugalingon na ikaw trapuhan at tubangan sa Ginoo. Why? Because of the Holy Spirit. Then the certainty of judgment, kasiguraduhan sa paghukom. Kay ang balang Espiritu Santo, ang pagnaas mong kasing-kasing, na ginatog certainty of judgment. Dili ka pwede nga muhukom niya. Sa unang palahukom kay ka, judgmental kayo ka. Pero sa diyang ikaw na puno sa gahom sa Diyos, there's a certainty of judgment, the truth and authority of the Word of God. Diya madayag sa atong kinabuhi. Tungod kay malang Espiritu, nagapamuhat sa atong kinabuhi. Amen ba mga igsoon? Hallelujah. Okay, number 3. Wa pa di ay. Okay, 1 Peter. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, the people chosen according to the foreknowledge of God and the Father through the sanctifying action of the Spirit. There's what we call sanctifying action of the Holy Spirit. To be obedient to Jesus. Kaya kung wala ang malang Espiritu Santo, dili ta mahimong obedient ni Jesus. Buluyagon lang gihapon kaayo ta. Gawas ko ng tao, mabito sa panahon. Sa panahon pagkamatay ni Jesus Christ, then siya gilubong og nabanhaw, o sa diyang gilubong siya. Pila ka adlaw siya dito, 3 ka adlaw. Ang iyang mga disciple, wala pang ganay. Nanguli silang tagsa-tagsa ka panimalay. Kaingon sila, unsa naman nga itong kinabuhi, questionable naman kayo. Then, pagkabanaw, sa atong ginabasa, giiskutan nila about, tapos nagpakita si Jesus Christ nila, 11 kabuok disciples. Bisan si Tomas, di pagin mo to. Bisan ang uban nga mga disciple, di pagin nga mo to, kasi siya napanhang. And then,
Ingnan sila, you have to wait. Mao ni siya sa Acts chapter 1 verse 8. Nga, moabot ka ninyo ang balang Espiritu Santo. You will receive power. Inay mo tapad, you will receive power. Makadawat gagahom nga gikan sa Ginoo. And you will be my witnesses, matod pa ni Jesus Christ. Mahimo kamo nga mga saksi. Saksi sa Ginoo, dili saksi ni Hiyuba. Then, nahimo silang obedient. Sa dihang nasinati nila ang outpouring of the Holy Spirit dito sa upper room. Pipila sila, pertindaghanan nila dito, almost hundreds of people nagpaabot sa balang Espiritu Santo nga moabot. Then, at least na 120 ang nabilin. Nga mo'y giabtan sa balang Espiritu Santo. Gisukuban sa balang Espiritu Santo ug silang mga puno tanan sa gahom sa Dios. Then they spoke in tongues. Nagsulti sila ilaing mga pinulungan ug sila nagapuno sa gahom sa Dios. Then dili lang taman adto nga napuno sila nag-speaking tongues. Then si Pedro gikan sa pagalingkod ning barok. Nagaingon siya, mao ni ang naitabo namo. Kay nag-ingon ang mga tao na dayo yung mga criticism. Mga hubog na sila. Nagsigilaw panghilak. Mga hubog na. Sige, sultig, bisag unsa na lang. Mga pinulungan. Then Jesus said, si Pedro miingon, dili mi mga hubog. Napuno lang kami sa gahom sa Dios. Okay. The people chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctifying action of the Spirit to be obedient to Jesus, the Messiah, and to sprinkled with His blood. My grace and peace be yours in abundance. At ito sa number 3. The work of the Holy Spirit is to work repentance and faith. Without the Holy Spirit, there is no repentance at all. Without the Holy Spirit, there is no faith at all. Walay pagtuo nga mo abot sa atong kinabuhi. We are all faithless. Mga unbeliever. We are not believers but unbeliever. But the Holy Spirit, o hinungdan nga ikaw naghinulsol. Turning from sin to God. Ikaw mingbiya sa imong sala. Ug ikaw gusto nga mga lagad sa Ginoo faithfully. Ug ikaw gusto nga mosunod sa Ginoo faithfully. Faithful. Puno pagi sa pagtuo. Sa Acts chapter 2 verse 38, Peter answered them, every one of you must repent and be baptized in the name of Jesus. Nimbarog na siya niini. Kay silang tanan na bautismuhan sa balang Espiritu Santo. Na every one of you matod pa ni must repent and be baptized in the name of Jesus, the Messiah, for the forgiveness of your sins. Then you will receive the Holy Spirit as a gift. Kay dili mo pud maabot ang balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi kung dili gid mo ka maghinulsol. Bisan pag isa ka tuig imong balik-balik sa simbahan, kung walay tinuod nga paghinulsol,
you cannot receive the power of the Holy Spirit. Kaya ang paghinulsol mo ay gibasihan sa Dios. Nga angayan napapuyon sa ang balang Espiritu Santo sa imong kasing-kasing. Amen ba taan na? Ang imong pagbasol o paghinulsol, ang pagbiya sa tanang mga butang. Mo'y qualification sa Dios para sa mga tao. Nga angayan na niyang papuyon ang balang Espiritu Santo sa kinabuhi sa tao. Kay katong nga tawhana, dili na masubo ang balang Espiritu Santo ni adto. Kinahanglan nga puno sa balang Espiritu Santo. Dili pagkahubog sa bino. Kaya posible naman nga nahimo kang power kaayo, gumikan sa bino, maka-power bitaw pong bino. Bisag ining tao nga makainom ug dili magsige in English, manggawas ang mga in English. Ang uban pod, kung makainom na usa pa mugawas ang pagkaisog. Bisag kinsa na lay kontrahon. Mo nang power na kayo pag naang alak. Napoy uban. Bisag unsa na silang una-una, humahubog. Kung ako'y mahubog, kung ako'y maoy at ato ko sa kalsada gyud. Mangita gyud ko kinaisugan diha. Na sa amuha, wa gyud sila in kontra basta mahubog iya ra gyud asawa ug iyang pamilya. Astilan ning tawhana. Wa man ay ikasukol. Toy daghang ikasukol dito sa mahadlok. Ingnan dito. Adto dito sa kalsada na daghang manukulay dito. Ayar mong asawa iyang kukod-kukuron. Kung mahubog rapod. Iyang mga anak iyang hadlokon. Mabining ka ng pagmahubog ang tao na kahadlok, di na maulaw. Munang nag-ingon si Apostol Pablo, ay no kamo pagpakahubog sa bino, kay power naman kaayo mo. Pagkapuno kayo sa mabalang Espiritu Santo, kay mas power pa mo ni ana. Di ba pag puno ka sa gahom sa Dios, bisag minus ray mo pag eskwela pero makabalo na po kag in English. Kode maire ko in English no, magsira mo basa-basa rin in English. Grasya ra po na sa Ginoo nga masabtan ra po na ako direk. Usay di ko kasabot ako ra lagtawan. Isot ra tong pugson nang in English hindi ta kasabot. Because of the power of the Holy Spirit. Now sa Hebrews chapter 6 verse 4. Atong basahon pagdungan kung mabasa ninyo diya. For it is impossible to keep on restoring to repentance time, and again people who have once been enlightened, who have tasted the heavenly gift, who have become partners with the Holy Spirit. Imposible ba matubali? For it is impossible to keep on restoring. Imposible nga ma-restore siya nga wa man siya gahinulsol. Imposible naman na may partner ang balang Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Nga wa man ka naghinulsol, inday undo. Unsa may mabuhat sa balang Espiritu Santo? Walay mahimo ang Dios nimo. Then nagaingon dinhi, who have tasted the heavenly gift. Kinsay gusto nga mo
mo tilaw sa mga langit nung mga gasa. Wa nagay laing pinakadabis nini kinabuya kini mga langit nung gasa. Adto na ta sa number 4. Mag-practice na po ta ni dinali-dali. Atong Domingo nalangan mo to, dugay kita na human. Daw sa mga sa cluster atong kuan Bernes. Alas 10 na naman, grabe naman yung mga. So, hindi mo manguli. Magsiyan sila hinilakay dito, yung manguli namin. Alas 10 na naman. Number 4, to guide in the knowledge of truth and duty. Wow, na duty. Na truth, na knowledge. The work of the Holy Spirit is to guide in the knowledge of the truth. Kahibalo diya sa kamatuoran. O, sa maning duty. Sa maning duty. Heavy duty. Ang sa maning duty. Tulumanon. Siya magagiya. Maghataw og kahibalo. What is the truth about heaven? What is the truth about God? What is the truth about the Holy Spirit? Ang balang Espiritu ang mag-guide. Kinsay gustong magpag-guide sa balang Espiritu Santo? The Holy Spirit is to guide the knowledge of the truth and duty. Sa Ephesians chapter 4, maunis siya. Anita sa duty. Ephesians chapter 4, verses 10 to 13. The one who went down and the same one who went up above all the heavens, so that all things would be fulfilled. Sa verse 11, na-duty din na mga heavenly gift. Imo na isa na sana kung asa ka dapit ani. To equip the saints. To equip the body of Christ. Dini nakaingon sa verse 11. And it is who gifted some to be apostle. Kinsay gigasahan din pagka-apostol. Wala. Others to be prophets. Kinsay gasado din pagka-propita. Di lang mumusulti. Pero na ay apostol din na ay propita din Maulaw ko musulti. Grabe na po na apostol Apostolic ministry na. Wala pa man siguro yung apostolic dire ministry. Sa may mga trabaho ng apostolic ministry. Sige daw, kung taga-ag premyo ang makatagaan. Ang sa may kasagara trabaho sa apostolic ministry. Di mo ka discern? Ikaw, Chel, wakay huling apostolic ministry. Ang kaning apostolic ministry, naman to, ang trabaho mo sa gara trabahoan niya, tigbantay apo, apostolic ministry. Pag magsina ka, gukod-gukod sa imong apo, ingon ng one, grabe gift to, apostolic ministry man. Sikag bantay sa imong apo. Okay, apostles. Others to be prophets. Others to be evangelists.
Dili tanang pastors, dili tanang mga man of God evangelists, dili tanang man of God prophets, dili tanang man of God apostles, and others to be pastors and teachers, magtutudlo. Dili tanang pastors, teachers. Dili tanang teachers, pastor. Naay mga pinasahing gift ini siya. Prophets. Nagprophesy sa mga mutang mulabot. Dahil na po yung mga gitawag interpreter. Mga evangelists. Dili tanan nga mga pastor nga makabalo muwali sa pulong sa Ginoo. Evangelist. Kay naay uban nga magwali, masuko ang mga tao, batuon sila. Baratong sa kuan sa manlabay ni atong mga way back 2010 kung ako nasayop. Then ang mga naka-schedule nga magwali, wala mga bot. Kaya nag-schedule lang sila to, puli-puli mga pastors niya. Permerong gabi, pagka permerong gabi na ibisita nga Pakistani, duha ka buok. Yung samot ng mga tao ni palayo kay lain may Pakistani, isog kayo. Musuko og dili ka mo kanta, musuko og di ka mo niya mga yabag ra kay tingog. Sabi mga tawana nga, musuko og dili ka mo forward. Pagkasapaan ng mga tao. Ano sa man nga na mara magmaangin ang atong ministry aning kuan krusada. Yes manlabay. Takot to nga krusada sa section. Then pagka kaduhang gabi, parang upat pa kagabi nga krusada. Ikaduha or mga ikatulong gabi, wala ang ikatulong gabi, wala na ning abot ang speaker. Ambot kong ahapadulong. Ingon tong mission coordinator, wala speaker, dili kabot ning text. Then nakadugol man mi. Ingon siya, ikaw Pastor Noli, muwali karong gabi eh. Ikaw ako di ko mo balibad. Ganiharan di kong nagpaabot nga ingnon ko nimo. Tapos pugod ng wali ng kinantahin na dito, lahat na po among location. Dapit sa eskwelahan niya sa mga nabay. Ang mga tao lagyo kay muli-li ra. Pagsugo na kagwali, hinay-hinay sila panggawas. Tapos, i-obserbahan sa mga kuwan, sa mga kaubang mga pastor, nagkapanggawas sila, tapos hangtod nakaduol, hangtod naabot na gyud sa atubangan. Mga tao. And mao din itong mga panahon na ingas Pastor John, presbyter. Pastor Noli, itong ibutang nga evangelist at ang section. O sige, perminti kong sugot, ano? Basta kay, ubayad na mong ginoon ako. Manay trabaho na ako pag naay mga krusada. Amanti Pastor Noli. Okay. Dilita ng pastor, mahimong evangelist. Bisan ra ordinary nga tao lang pwede evangelist. Atong pastor nga namatay, grabe to ka evangelist si Pastor Lagata. Maghangad ang mga tao ato magwali to bisag isla kaila. Namo ubang mga pastor magwali nga ganahan minaw mga tao masuko hinuon. Si pangigo. Pero mga evangelist, kuyaw ng mga evangelist. Mukatawaran ng mga tao, bisag mga igo na. Okay. So may purpose aning mga gasa sa church to equip the saints to do the work of ministry and to build up the body of Christ or Messiah
until of us are united in a faith para magkahiusa ang tanan in the full knowledge of God's Son, and until we attain mature adulthood and full of standard of development in Christ. Gumikan ani mga gasaha. So guide, mani mga gasaha, you have guided ang atong knowledge even to the truth and duty. Because of the Holy Spirit. Kung walay magwali nini, kita kahibalo kung sa atong calling. Kung walay mag-explain, kung wala ang gahong sa balang Espiritu Santo, wala paghihapon ta kahibalo kung sa calling sa Ginoo sa atong kinabuhi. Number 5 na ta. The work of the Holy Spirit. The Holy Spirit is to qualify for special duties. Wow! Kaniya guide pa lang to. Karon gihimo na gika nga qualified. Special duties and offices. Maning kaning pagka-pastor mga igsoon. Dugay kay na ko ning gidawat. Ambot nga nung nalang jud ko'y dili. Ako ra po'y nakahibalo. Pwede ko ganahan magpastor. Okay lang, mo support lang ko. Kung na'y magpastor, ako associate pastor lang. Di mo ang gid. Okay. Madungog mo gina kung tingog sa Ginoo, qualified lagi ka. Okay, sa Romans chapter 12, verse 6 to 11. How do the Holy Spirit do or doing? Qualify for special duties and offices. Dini, basig na ka di. Kung wala ka dito sa isa, nakakadiri, I'm sure. We have different gift based on grace that was, marag di na niyo mabasa diya sa layo, was given to us. Natay nakalain-lain nga mga gasang nakabase sa grasya nga gihatag sa Dios nga ni kanato. So if your gift is prophecy, use your gift in proportion to your faith. Kung imong gasa mao pagpropesya, imong gamiton in proportion of your faith. Unsa pagisunod? Verse 7. If your gift is, unsa ni siya? Okay, di niyo mabasa. Serving. Pag-serve. Devote yourself to serving others. Kay dili man tanan gasado dinhi o mag-serve. Dili tanan gasado mag-serve. Siyempre kung mag-serve ka, nakasmile dyan ka sa tao. Yes, ma'am, sir. Listen po, mag-serve ka. Oh, tato. Tagalisa mo ka. Mawin ang mga musicians din dapat nakasmile. You are serving people. Sulod daw kuno mo, sulay mo sulod ng tindahan nga. Masigmuro, di ba? Di na mo ganahan mo sulod o balik. Pag sulod pa lang niyo, gawas ng security guard. Lisod po, mag-smile nila security guard. Mama, pula po ni security, sige, igat mag-ignaw. Pero stricto kani kayo. Hadlok ang mga kawatan, anak, mga kawatan. Pero katong mga smile people in nga mga tao, ay ma'am, sir, welcome sa tindahan. Kung sa'y gusto ni mo palit, suruya lang diya, ma'am. Ikaw na yung mahibalo. Ikaw na yung makahibalo sa imong tuyo.
Pero makasulod ka tindahan. Oh, sunod-sunuron ka dito. Sabi na imo di ay. Di ba hindi nakaganahan masulod? Insay may ganahan rin masulod, makasulod kag tindahan nga nagmuro ang mga tindira. Pag mga pasinaw sa naong, nagkalkag ang mga buhok, mahadlog kag murag aha ka kadapitan na sulod. Pero sinaw kay mga naong, samot na ka nang dapit sa laki 99, mga lalaki di ginahan magbalik-balik, dili mamalit. Na si Bro Renel, ginahan mamalit sa laki 99, hindi makapalit sa Novo. Mas nindot to sa laki 99. O, ako rin kapot-pot, ano istorya, dili siya. Ano man? Uhipok mga saya, mga tindira to. Siksi kayo. O niya, naikasa diya, naitindira, gatrapo anang sa amin ba sa gawas? Gaana gitu. Kiyata pong naon ni Bayan. Ano man, tuyo na nila sa management para ma-attract ang mga customers. Pamaagi na nila, dili na sila nagkiyat-kiyat niya. Wa man pud kahubo. Kay kung ato po kag club o mga hotel or usa pa ng mga clubhouse diya, kung makakita po kag mga bahay dito perminti na kamalong, nakapajama, di na po kaganahan mo balik. Depende sa lugar. Inahanglan po ito, nakatupis, nakabralag, nakapante, mga babae sa mga clubs. Ano man, that is a part nga ma-entertain ang kagustuhan sa mga tao. Ang masulod. Unya kung simbahan. Gusto na mo ka? Gadis adik ka. Katong utang ni mo. Ayaw pag-isip itong utang dari sa simbahan. O niya na itong uli. Ingna din ito. Salamat sa Ginoo kay nibisita ka sa among simbahan. Pero, inumduman lang ti kasi mong utang. Serving. Muna kining mga tao din mag-serve. Naisimbahan sa Manila sa una. Ang mga musicians, murag nasuko sa instrument. May keyboard. Laksar kay ko kita ni Abigail makasmile. Natunong pa ni katong pastor dito. Basta ang pastor, di man po siya masuko din sa tubangan. Amino ko murag babuslot iyang naong. Dia dapit sige sinyas. Masabot masabotan. Smile on day niya. Smile. Smile on. Kung nakay problema dito sa gawas, ayaw dala din eh. You have to smile. Ibilin sa gawas. Kung elder ka sa church, i-accommodate ang mga tao. Makatilaw man sila hag. Kanabitaw sa club. Apil lang nato kay about entertainment, kung saan pag-entertain. Siyempre, nailalaki ang first timer ng sunod sa club. Lingkod siya. Ako'y naibabaeng gwapa kaining doon. Iunaw na siya maugyot siguro ni ilang gingon. Gwapa kayo. Ako'y kiwa man yun di lang ning tindog, ning lingkod ang babae, ning tanday ganyan. Kaya nga siya, wow, nindot diri balik-balikan. Niabot na di siya una-una, nindot ibalik-balik diri. Kay gintan na man.
Pero akong kapasabot, ana, wata nagisgot, ana mga club-club nga maayo. Kung dili atong gisgutan, kung unsay maayo sa simbahan, na makasilbi ka sa imong isig kataw. Unsaon pagsilbi nimong tapad karon be? Kanang smile ka tamis ka daw kayo, pasuloy daw pakita niya. Kanang tamis nga smile, ayan ang aslom-aslom. Ayan ang aslom nga smile. Sige, kung asawa o bana nimo imong tapad or friend, kung babae lang pwede ihag nimo siya, guot kay nga hag. Nga iniksuon nga hag. That's the way of serving. Okay, balik na din eh. If your gift is serving, devote yourself to serving others. Devote yourself. Dini, manggawas na ron ang atong mga gasaan eh. Then, if it is teaching, devote yourself to teaching others. I-devote nimo, imong kaugalingon. You have a devotion, passion, nga magtudlo, na adyo kay gugmas pagtudlo, o maghilak, imong kasing-kasing, nga dili ka makatudlo niya, kay na mahanugnan ka sa iyang kinabuhi. You have to devote yourself to teaching others. Then, napagyod, sunod. Say sunod. Verse 8. If it is encouraging, dili tanan gigasahan og encouraging spirit. Pero nakahibalo ka nga na kay spirit or gift of encouraging. Imo lang gingnan si sister si Brad. Imingaw na ko nimo. Nagtuyok na yung utok. Balik lagi kong simba, Brad. If it is encouraging, devote yourself to encouraging others. Na kay devotion, dili ni pa ranggo-rangguhay, kundili na kay gift of encouraging, lakaw ka bisan asa. Encourage mo si Brad, si Sister Brad, Sister. Di na kinanglan magpaabot ni Duterte. Nga maprobahan ka, kay moadto ka dito. Or sa pastor. Ikaw ang gigasahan ni Ana to encourage sa others. Nabuhian sila sa ilang pagkabugnaw sa dag ikaw may adto. Unya ang pastor di ay nga inyong gilauman, walay gift of encouraging. Ning samot mong kakuan. If it is encouraging, devote yourself to encouraging others. Dire na ta. Sa sunod, if it is giving, gasa mo pa dahil ng giving. Ingon po tong medyo daloon. Ay, salamat ka sa gasa dahil eh. If it is giving, share generously. Hatag na walay tik-tik. Hatag na walay bahar-bahar. Hatag na walay pugong-pugong, taman masakitan. Hinay nga itong amen basta giving. Tatong teaching, Pastor, kusog ka kung amen ato, I'm sure. Or kuan, giving manggod. Gituyo kayo na kusog, para kusog inyong amen, pero hinay man inyong amen, okay lang. Inyo atong pagpili. Okay. If it is giving, share generously. Madagayaon nga paghatag, di kay tik-tik, grabe mo na siya.
kadatoan na niya, moray hinatagan. Daghanan mo na siya, kwarta ka, munani rin hinatagan. Kada bang masyak ay mga hatagan, ha? Nanghatag siya munani. Wala na siya mga hatag. Di ba nasyak ang Ginoo at ang balo? Ang balo sa tanan nga mga naa dito atong sa templo ni atong panahon na. Nasyak si Jesus Christ sa gift of giving na pagyud sa balo. Natiguang pagyud. Ano man, ingon siya, amo naghatag mo, sensiyura. Dagko man tuod, pero sensiyura na ninyo. Pero kani, hatag niya tanan, tibok niya kinabuhi, sugot siya sa kanon. Mo na siya ginatawag hatag, hangtaman sa masakitan. Kining mga naigasa sa paghatag, you have to give generously. Walay bahar-bahar nga paghatag. Hatag ng hatag. Hantod, magyaw-yaw na ng sakop sa mo. Puro na lang hatag-hatag. Pastora bito, diyan po sa PC. Mura na naginig mayor ni kong asawa diri. Ang tod itong dili niya kauban sa PC, anak niya manuol ka mangayo. Usap mga hatag ba? Generously. Okay. Sa pagyod, if it is leading, kung nakaigasa mag-lead, kay dili tanan gigasa kagasahan mag-lead, or pastoring, shepherding, if it is leading, lead enthusiastically. Pag-lead nga na ang kadasig, kay lisod mahimong leader, nga makita nga wa kay gana. Pukawan pa ka sa inyong mga kauban. Pastora, mag-prayer meeting na ta, pastora. Ingon ka kamulang sa mag-prayer meeting kay ilaay kay kurong panahon na. Di ba laway kayo? Kamulang sa mag-prayer meeting, sister, brother, kay gilaay man kayo ko. Dili mo makakita, anak diri. Kung na may leader din nga ngunana, pwede na to tanggalon. Tudluan ta mo, kung makitaan nyo na ako, pwede ko ninyo petisyonan. If it is leading, lead enthusiastically. May kadasig. Dili na punta. If it is helping, kung ang imong gasa pagtabang, help cheerfully. Tabang nga naikalipay sa mong kasing-kasing. Malipayon kang nga mutabang. Tabang ko ni mo ani. Mutabang ko na imong problema. Tabang nga naikalipay nga mutabang. Wala kay giuna-una nga mubayad siya sa imong tabang. Basta kay ning tabang ka. Sa pagyud, your love must be without hypocrisy. Ang imong gugma dapat walay pagkamapatason. Abhor what is evil. Tangtangon nimo unsay dautan nga naaniana sa imong motibo. Cling to what is good. Be devoted to each other with mutual affection. Excel and showing respect for each other. Never be lazy. Ayaw pag tinapulan and showing such devotion. Be on fire with. Anong gusto ko basa? Kung mabasa ninyo diya. Be on fire
with the Spirit, serve the Lord. Dapat magkalayo kanunay diya sa pagsilbi sa atong Ginoo. Kini nga mga gasahan. The Spirit of God qualify you for special duties and offices. Ang Ginoo naghatag ana dili na sa imong kagalingon but from the Lord. Amen bata. Okay, next. Number 6. The work of the Holy Spirit is to sanctify your life. Sanctify means, in general sense, to cleanse. Sanctify means to cleanse, to purify, pagkahimong putli, paglimpyo, pagkaputli, or make holy. Manang ang naningkamot, or bisan ang malang Espiritu Santo, mo trabaho gid sa atong kinabuhi, gikan sa atong pagsugod sa pagpangalagan. Why? Kada ari nato na ipaglimpyo, to cleanse, purify, and the Holy Spirit make us holy. Then, to separate, to set apart our appointment to holy or sacred or religious use. That is sanctify. Ilain na ka sa balang Espiritu Santo. Mingon ang balang Espiritu Santo, dire na ka, pwede ra gyud. Dinhi, aning dapita, wa na kay angay. Aning dapita, angayan ka na. Kay balaan ka na. Magsayaw-sayaw para sa Ginoo, kanta para sa Ginoo. Aning sa TikTok, wa na kay angay ani. Sanctify means to purify, to prepare. Okay, nara. Sanctify means to purify. Saan yung purify? Pagkaputli, paghimong putli. To prepare for divine service. Giandam ka para sa langit nun na trabaho or pagserbisyo. And for partaking of holy things. Tungod kay ikaw balaan ang imong gipaminaw kanunay ang mga butang nga balaan. Manang ang mga tao nga gigamhan sa balang Espiritu Santo nangandoy na sa pulong sa Ginoo. Nangandoy na sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Why? Mingaon sila, uhawon sila, gutomon sila sa pulong sa Ginoo. Pero kung dili dili magapamuhat ang malang Espiritu Santo sa ilang kinabuhi because of evil things, murag perminti sila busog. Kinsay nakasinati nga murag perminti busog kasi kaliba. Unsa may sakit anang murag perminti ka busog. Wa kay gana mo kaon. Kinsay nakasinati ana. Tagani mo, like candy ayaw kay busog ko. Pambusog pa din ng candy, di mo na pambusog. May mag-isa kasakong candy, gihatag isaram ka buok. Ay, mga panahon nga, ang atong lawas na diferensya. Oras nating kaon, pero dili gihapong kagutumon. Dili na siya normal. Daghag hangin ang nasa imong sulod. Kung di na mapagawas, dili ka bation o gutom. Muna nga sa spiritual life, pod, kung mga lagad ka sa Ginoo, kung wala na ka nangandoy sa Biblia nimo nga imong maukab, kung wala na kang mangandoy nga makadungog mensahe sa pulong sa Ginoo,
kung wala ka nagandoy og mga pag-awit diya sa Ginoo. Nagi diferensya ang imong kalag. Naay diferensya. Okay. The people chosen according to the foreknowledge of God, the Father, through the sanctification or sanctifying action of the Spirit, to be obedient to Jesus, the Messiah. Mahimutang magmasinugtanon. Why? Because gihinluan ta. Gihimutang pure. Gihimutang angayan. Gihimong balaan on the Spirit, to be obedient to Jesus, the Messiah, and to be sprinkled with His blood. May grace and peace be yours in abundance. The people chosen according to the foreknowledge of God. Kay kita dili tao nagpili nato. Dili tao ang nagdala nimo dinhi, kundi ang Dios ang nagdala nimo ari mga igsoon. Atong palakpakan ang Ginoo kay gidala ka sa Dios sa iyang balay. Salamat sa Ginoo. Kay siya mismo faithful. Na siyang nagdala nimo dinhi, nasa nindot nga katuyuan sa imong kinabuhi, nasa nindot kayong plano sa imong kinabuhi, manay siyang magahugas, magalimpyo, magabalaan kanimo, pinagis balang Espiritu Santo, tungod kay nasa nindot kay nga plano sa imong kinabuhi. Praise the Lord. Ato ta sa ikapito. The work of the Holy Spirit is to comfort. So maning mag-una mang sa ubos. To comfort means to strengthen. Unsa maning Bisaya sa comfort? Paghupay. Unsa pa gyud? Unsa maning comfort zone? Marag feeling stable na ang imong kinabuhi. Feeling safe. That is comfort. Comfort is to strengthen, to invigorate, to cheer, or enliven. Comfort means to strengthen the mind when depressed or in feeble. Ang Holy Spirit ang maga-comfort, maga-hupay sa panahon nga ikaw depressed kaayo sa daghan kay nimong problema. Daghan imong kabalaka. Daghang module para sa mga estudyante. You are depressed. Then, gawas nga naglisod pa dyan ka sa imuhang module na ginatawag og LQ sa imuhang nobiyag-nobyo. Ning samot na gyud ang depressed. Wala man pod mo dire. Zero pa man mo. Dili pa mo pwede. Ang sa to'y pwede sa mga lalaki kung pwede na sila manguyam. Ang sa itong number 1 nga nabuliyo. Work. Ang ikaduha, word. Ang ikatulo, siyempre, Lord, na ako'y work. Nanay word. I'm sure, Lord God, makaanak og 12. Kining 12, madala gini sa pagpangalaga diya kanimo. Pero work try na Unya walay word. Nanabi ko yung trabaho. Kanang pagpangalagad, sino katuron ng mga pobre? Unang kamo dinhing ang mga lalaki. I work. I word. Then, mag-ampo na dahil maghuman. Kamong mga babae, na mo dool, magpadala-dala dahil chocolate. Niya kami niyo na, di nakabalom dala. Mga babae, na magdul-dul yung real dalag chocolate. Sa pa na, mga bulak-bulak pa na din na. Karon wag bulak, bisag bulak las otot-otot, wag kabot.
Unsay ipangutanan ninyo mga babae para sa mga lalaking modool? Unsa man na anak kay work? Di na siya materialistic ang tawag ana. Gisubay lang nato ang standard. Amen ba ta mga babae nga mga young people? Gisubay lang nato ang standard. Ready libot pasabot nga work ka, kinanglan mag-abogado, engineer. Work, basta kay na work. Dili nang nagsig ka to. Ang pastor is work. Pagsugod og business nga dapat tinud-anay nga business at is work. Pero kanang magsirag higda-higda sig katog. Dako kay gasto sa kaon. Ayaw gid mo kumpiyansa ana. Pasmog yung igwa ninyo ana. Then, ngutana mga babae nga ba kay work? Jamdahin mo trabaho. Engineer manggug ko. Girara mag yung engineer. Lugay ram ko nag-item, mga 3 years na. Word. Na kay word. Saan ang word? Word of God. Okay, bawa na. Di na ako na familiar. Saan na? Kana mo, dito mo kay sinabot. Ay nagbalik din kung di ka magdalag word. Ano man, kung musugot ko nimo, gumikan kay wala kay word. Ora ni akong trabaho, unya magminyo ta. Ora ni akong pre-request, way human-human. Iampo ko ninyo, kumana, sigubog. Way human-human nga pre-request. Amangi ko ninyo kampo. Nga mabago na ang kumana. Sipyat ni mo sa mong pagsugod. Kaya wak kanungutan nagtapa kay word. Gwapo mo po ka. Okay lang wak kay word. Tisoy mo po ka. Okay lang. Kung wala'y work, wala pa kay woman, wala pa kay word, ang samay may tabo. Paminaw ninyo, kamoy mo, sige na ni. Mo imagine, kung sa may tabo, wala pa'y work, wala pa'y word, pero na'y woman, napakaido sa kabok anak. Imagine na nato daan karon. Manang-ina na ko si Ate Gil. Kung maminyo ka, Gil, surprise ka na mong nindot niya kung naitrabaho ay mong mabana. Surprise ka na mo, kuwan. Kung kita ka nang among, mas nindot pa ng atong, kuwan, bid. Yeah. Pero wala kayo trabaho, banig, ragay na mong ihatag mo. Dili panahongay, mga babae. Ayaw siglantaw ng mga sinaw kay gnaong ng mga lalaki. Pag namin ninungo. Ayaw maglantaw. Anong matso kaayo? Or unsa ba nga klase? Pero wala work. That is deceitful. Manlilin lang. Pag mailad ka ana, wala na, dili na pwede mabalik. Ang nindot kayo mong pangandoy, mahugno. Mailag makabangon, magrasyahan. Munang pipilara, nagrasyahan. Samot nagmaadtuan sa alagad sa Ginoo, magrasyahan ragyod. Pero katong dili maadtuan,
Kaingon juga di balas ni kinabuhian. Puro na lang ta hilak, way undang hilak. Okay, ano mo to? To strengthen the mind with depressed or enfeebled. Sa Isaiah 61 verses 1 and 2, the Spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me. He has sent me to bring good news to the oppressed and bind up the brokenhearted. Ang balang Espiritu sa Diyos, masulti, magdominar sa kinabuhi sa mga anak sa Diyos, to proclaim freedom from the captives and release from darkness for the prisoners. Sa verse 2, the Holy Spirit mahinungdan to proclaim. You have to proclaim the year of the Lord's favor, the day of vengeance of our God. Then, the last, to comfort all who mourn. Paghupay sa mga tanan nga nang magulanon, nagtyabaw, naghilak silang mga problema. Manang niya karon tungod kay gisalba ka sa Ginoo, gi-rescue ka sa Ginoo. Sa imong dako nimong problema, niya itong mga panahon na. Then ikaw naka-release. Na-release na sa mga problema. Nag-enjoy na kakaroon. Bakit kailangan na i-comfort tayo ni Lord? Why? Bakit kailangan na i-comfort tayo? Mag-una lagi ning ubos. Inga ko ani. Okay. 2 Corinthians chapter 1 verses 3 to 5. Blessed be the God of and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort. Siya ang Diyos sa paghupay. O comfort us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in the affliction. Gi-comfort ka sa Ginoo. Gi-comfort ka sa Holy Spirit para magka-comfort ka ngadto sa uban. Mabaya mong dili kay mo kabantay nako. Nga magbisita sa inyong balay, nga magsig comfort sa inyong mga problema. Why? Nag-expectar ko nga ikaw nag-comfort na sa uban. Dili ka nagpaabot nga i-comfort sa pastor. Enough na din mag-istoryahan na ita sa pulong sa Ginoo. Madasig ka din, you have to comfort others. Hallelujah. Kaya madugayan ta. Madugay balik ang Ginoo. O comfort us in all affliction, so that we may be able, para makahimo kita, to comfort those who are in affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For us, we share abundantly in Christ's sufferings. Kung atong ginashare abundantly ang pag-antos atong Ginoong Hesus Kristo, so through Christ we share abundantly in comfort too. Kung imong gisulti ang kasakitan ni Jesus Christ nito panahon na, then imong i-share nga mo ni ako kasinatian, then ako na-release, na-relieve, na-rearrange ang ako kinabuhi, then siya po nga dako kay problema, nabuhian po ang iyang espiritu, gumikan si mong gibuhat niya. Tungod kay ang dihog sa Dios na aman nimo. Amen. Dihog sa Dios. At tutas katapusan. The work of the Holy Spirit is to glorify soul and body. Glorify means to praise. Walay naghimaya nimo, walay nagtuboy ng daig nimo. But sa dihang ang bilang Espiritu Santo,
Niabot sa imong kinabuhi. The Holy Spirit will glorify your soul and glorify your body. Niingon ang malang Espiritu Santo. Importante kay ni imong lawas para sa gingharian sa Dios. To praise is to magnify, to honor and worship, to ascribe, to honor to, in thought or word. Glorify means to make glorious, to exalt to glory, celestial happiness. Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 23 to 24. Now may the God of peace himself sanctify you completely. Ang Diyos sa kalinaw, nagalimpyo, nagahugas kayo completely, and may your whole spirit, ang kinatibuktan nimong espiritu ug kalag, ug ang imong lawas, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Nagapabilin nga putli, walay hugaw, walay kunot, walay mansa nga iyang makita sa pagbalik. Why? Because of the Holy Spirit. He who calls you is faithful, and He will surely do it. Ang nagtawag nimo matinud-anon, pag iyang buhaton ang tanan niyang gustong mahimo para ikaw madala o niyang balik niya. Kinsay gusto nga mo kuyog sa pagbalik sa atong Ginoo. I'm sure nga gusto niyo ka nga mo kuyog. Then you should be holy. And we should and we must be holy. We have to do it. Tungod kay dili madugay o dili madali. Mubalik siya. Kung usa ka nga nagpaabot, you should be filled with the power of the Holy Spirit. Nga mo yung mga puno sa imong kinabuhi, samtang ikaw nagapaabot niya. Katong kining walo mga igsoon. This is all the work of the Holy Spirit. To comfort, to glorify, tanan, to sanctify. Siya nagahinlo. Siya nagabalaan. Dili ni ang pag-ari din ni dula-dula lang. Ako kasultihan, daghan ang magmahay, nag-abot sa katapusan. Pero, ingon nga ikaw nakasinati na sa Ginoo, siguruha nga dili ka magmahay sa katapusang mga adlaw. Manindog ta mga igsoon sa atong pagtapos nining adlaw. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Let's invite the power of the Holy Spirit to come in our hearts, that we can minister others, that we can do the ministry nagipiyal sa Ginoo nga ni sa atong mga kinabuhi. Hallelujah, praise the name of Jesus. Oh Jesus, let's experience the power of the Holy Spirit. Let's invite Him to sanctify, to glorify us. Kung sa may mga nabuhat atong wala na angay sa Ginoo, let's repent it. Atong basulan, atong hinulsulan. Kung humana ka hinulsol,
Then, you have to invite the Holy Spirit to mas mapunon pa jukan niya. Anang magalakaw nga puno sa gahom sa Dios. Walay kahadlok, walay kabalaka. Dili mo dominar ang kahadlok, dili mo dominar ang kabalaka. Dili magdominar ang pagduduwa. Dili magdominar ang saman mga klase mga negatibong mga butang sa imong kinabuhi. Then you need the anointing of the Lord to reign in your hearts, in your minds. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Let's open our mouth to the Lord. Kung ikaw nakasinati sa gahom sa Ginoo, you have to open your mouth. Kung na kay nasabtan sa pulong sa Ginoo, you have to open your mouth to the Lord. Hallelujah. Kung na kay tingog, ipagawas ang imong tingog. Kung wala, ay lang po ipagawas ang imong tingog. Oh, Jesus.